Wala pang 3 minuto mula nang mapadpad ako sa mundong ito, at narito na agad ako sa loob ng silid ng bagong kasal. Sa harap ko, sa ibabaw ng kama ng kasal, ay nakaupo ang isang bride na may suot na pulang belo. Nang itinaas ko ang manipis na pulang telang iyon, tila naging estatwa ako sa aking kinatatayuan. Bumungad sa aking paningin ang isang mukhang nakakahumaling ang ganda. Ngunit hindi ang kagandahang ito ang ikinabigla ko, kundi ang mga alaala ng dating may-ari ng katawang ito na biglang bumuhos sa aking isipan. Ang babaeng ito pala ay ang Yunchuan prinsesa na hinabol-habol ng dating Luyon sa loob ng 5 taon. Sa aking alaala, ang prinsesang ito ay laging kasing lamig ng yelo at madalas siyang hiyain sa harap ng marami. Hindi matanggap ng dating Luyon ang pagtanggi kaya ginamit niya ang kanyang koneksyon para pilitin ang kasalang ito mula sa utos ng emperador. Dapat sana, sa araw na ito ng kasal, ang mukha niya ay puno ng galit at lamig. Pero ang babaeng nasa harap ko ngayon, tila baka sa kanyang mukha ang labis na kagalakan. Nagpupugay po sa inyo, aking asawa. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses, ngunit may kislap ng tunay na saya sa kanyang mga mata. May maling-mali rito. Dahan-dahang bumaba ang tingin ko at may napansin akong kakaiba. Sadyang nakayuko ang babaeng ito at tila hindi natural ang pagkakahilig ng kanyang katawan pasulong. Isang matapang na hinala ang biglang pumasok sa aking isipan. Ayon sa tsismis, ang prinsesang ito at ang ika-5 prinsipe ay magkabata at mailihim na pagtingin sa isa't isa. Huwag mong sabihing buntis na siya at ako ang gagawin niyang panakip-butas. Ikaw, huwag kang yumuko. Asawa ko. Asawa ko. Asawa ko. Tumayo ka ng tuwid, hayaan mong tingnan kita. Pagkatapos kong magsalita, kitang-kita ang mas matinding panginginig ng kanyang katawan. Nang makita niya ang madilim na mukha ni Luyon, biglang nawala ang ningning sa kanyang mga mata. Asawa ko, kung ituturing mo akong asawa mo, tumayo ka ng maayos at hayaan mo akong pagmasdan ka. Wala ka naman sigurong itinatagong lihim sa akin, hindi ba? Nakaungos ang ulo ni Shen Wanqing at nanahimik sandali bago siya bumuntong hinina. Wala po akong itinatago sa inyo. Pagkasabi niyon, dahan-dahan niyang pinagtabi ang kanyang mga paa at itinuwid ang kanyang katawan. Nang makita ni Luyon ang kabuuan ng kanyang anyo, ang inaasahan kong malaking tiyan ay wala naman pala. Ang nasa harap ko ay isang napakatangkad at balingkinitang katawan. Mahaba at tuwid na mga binti, payat ngunit malakas na baywang, tila siya isang kawayan na matikas na nakatayo sa hangin. Dapat ninyong malaman, ang average na taas ng mga babae sa dinastyang Daqi ay nasa 1.5 metro lang. Habang si Luyon naman ay may taas na 1.8 metro na itinuturing ng matangkad para sa mga lalaki. Pero ang babaeng ito, mas matangkad pa sa kanya ng isang ulo. Ang taas na ito, nasa 1.85 metro man lang siguro. Ang taas na ito, nasa 1.85 metro man lang siguro. Ang taas na ito, nasa 1.85 metro man lang siguro. Ang haba ng kanyang binti ay parang 1.3 metro. Sa modernong panahon ay isa na siyang ganap na supermodel. Gayunpaman, tila labis na kinahihiya ni Shen Wanqing ang kanyang katangkadan. Sapat na po ba ang pagmamasid niyo, asawa ko? Baka sa kanyang mukha ang kahihiyan at lungkot, umiiwas ang kanyang paningin at hindi makatingin ng direkta. Ganoon pala iyon. Doon niya lang na-realize na maling-mali ang hinala niya sa kanya kanina. Mababaw lang ang dahilan ng dalaga, nahihiya lang siya dahil masyado siyang matangkad, hindi dahil sa buntis siya sa iba. King asawa ko, napakaganda ng iyong mukha at napakaganda rin ng iyong katawan. Napakaswerte ko sa iyo. Sino ang mag-aakalang pagkasabi niyon, lalong sumama ang loob ni Shen Wanqing. Asawa ko, kung nais niyo pong pagtawanan ang aking katangkadan, sige po, tumawa lang kayo. Asawa ko, kung nais niyo pong pagtawanan ang aking katangkadan, sige po, tumawa lang kayo. Asawa ko, kung nais niyo pong pagtawanan ang aking katangkadan, sige po, tumawa lang kayo. Bakit kailangan niyo pa akong hiyain sa mismong gabi ng ating kasal? Bakit kailangan niyo pa akong hiyain sa mismong gabi ng ating kasal? Bakit kailangan niyo pa akong hiyain sa mismong gabi ng ating kasal? Bakit kailangan niyo pa akong hiyain sa mismong gabi ng ating kasal? Bakit kailangan niyo pa akong hiyain sa mismong gabi ng ating kasal? Bagaman nagtatampo siya sa kanyang pananalita, hindi naman niya binitiwan ang kamay ni Luyon na nakahawak sa kanya. Sa halip ay maingat pa siyang humawak pabalik, tila natatakot na baka bitawan siya nito. Ang kanyang itsura na tila nahihiya, ngunit pilit na nagpapalakas loob ay talagang nakakaaliw. Ang gusto ko talaga ay ang mga babaeng matangkad at maganda ang hubog ng katawan. Ang iyong mahahabang binti at matikas na tindig ay parang kawayan sa hangin, tunay ngang walang kapantay ang ganda. Asawa ko, sa pagtayo mo palang dyan, nahuhumaling na ako. Ang pagkalalaki ni Luyon ay naramdaman ni Shen Wanqing na naging sanhi ng pamumula ng kanyang mukha. Ang kanyang mga pisngi ay naging kasing pula ng mga namumukadkad na bulaklak ng peach. Asawa ko, totoo po ba ang inyong sinasabi? Asawa ko, totoo po ba ang inyong sinasabi?
mula sa kaibuturan ng aking puso. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Shen Wanqing at hindi siya makapagsalita sandali. Ikaw ang pinakamagandang babaeng nakita ko sa mundong ito. Kahit isang salita ay walang halong kasinungalingan. Naniniwala ako. Mula nang lumampas ang kanyang tangkad sa mga babaeng kasing edad niya, wala nang muling pumuri sa kanyang kagandahan. Pinag-uusapan siya ng mga kababaihan sa angkan ng palihim, sinasabing hindi siya makakapag-asawa sa marangal na pamilya at magiging kabit lamang. Kahit ang mga anak ng kanyang mga kamag-anak ay tinatawag siyang halimaw na kawayan sa kanyang likuran. At sa sandaling ito, isang tamis ang dahan-dahang umapaw sa kanyang puso. Kayo, dapat na po tayong magpahinga. Paglilingkuran ko po ng mabuti ang aking asawa. Aalagaan ko po ng mabuti ang aking asawa. Aalagaan ko po ng mabuti ang aking asawa. Aalagaan ko po ng mabuti ang aking asawa. Paglilingkuran ko po ng mabuti ang aking asawa. Sa tindi ng pagmamahal ng magandang asawa, paano tatanggi ang kabiyak, ang gabing iyon ay hindi na kailangan pang ilarawan. Kinaumagahan, sa unang sinag ng araw, mahimbing pa ring natutulog ang dalawa. Biglang narinig ang nababahalang tinig ng katiwalang si Luzong sa labas ng pinto. Kamahalan, gising na po kayo, may mahalagang bagay pong kailangang iulat ang inyong lingkod. Idinilat ni Luyon ang kanyang mga mata at tumingin sa pinto. Bakas ang matinding pagkabalisa sa mukha ni Luzong. Pasok. Pumasok si Luzong ngunit tila nag-aalangan magsalita habang nagsusuot ng panlabas na damit si Luyon. Anong problema? Kamahalan. Kagabi po ba, naging maayos at maligaya ang pagsasama ninyo ng inyong asawa? Tiyo Zong, ginising niyo ako ng ganito kaaga para lang itanong iyan. Patawad po, kamahalan. Hindi po ako pakialamero sa buhay ng iba. Ngunit ang pagtatanong nito ay dala lamang ng matinding pangangailangan. Magsalita ka. Kahapon, nagkaroon po ng problema sa oras ng kasal. Anong nangyari? Sa gitna ng kaguluhan, maling ikakasal ang nadala natin. Pagkasabi nito, tila tumigil ang daloy ng hangin sa loob ng silid. Ano? Anong sabi mo? Ulitin mo ang sinabi mo sa akin. Kahapon po, sinundo natin ang ikakasal mula sa palasyo ng Yunchuan. Sa daan ay nakasalubong natin ang pangkat ng Earl ng Aning na susundo sana sa anak ng Earl ng Chengi, ang prinsesa ng Gu. At pagkatapos, bigla pong may nagtangkang pumatay sa Earl ng Aning na si Zhao Shirong. Nagkagulo po ang lahat at ang disenyo ng mga karwahe ay magkapareho. Kaya ang ibig mong sabihin, maling karwahe ang nadala nyo. Opo. Pagkukulang ko po ito. Opo. Pagkukulang ko po ito. Natahimik sandali si Luyon habang pilit na iniintindi ang balitang ito. Dahil bago pa lamang siya sa mundong ito, malabo pa sa kanyang isipan ang itsura ng prinsesa ng Yunchuan. Kung hindi, sana ay napansin na niya ang problema nang itinaas niya ang pulang lambong kagabi. Paano niyo na lamang nagkamali kayo? Kanina pong madaling araw, nauna nang nabulabog ang mansyon ng Earl ng Aning. Nang malaman ng prinsesa ng Yunchuan ang pagkakamali, nagwala siya at nagtangkang magpatiwakal, kaya nagpadala ang Earl ng Aning ng tao para magtanong. Akala ni Luzong ay magagalit ng husto ang kamahalan. Ngunit hindi niya inaasahang ingiti lamang ng bahagya si Luyon. Dahil nangyari na ito, palitan na lang natin ang mga ikakasal. Kamahalan. Pakakasalan ko si Shen Wanqing at pakakasalan naman ng Earl ng Aning si Guruxiang. Hindi ba ayos na iyon? Iniisip ni Luyon na hindi na siya ang dating hangal. Magpakahibang sa prinsesa ng Yunchuan, nagpapatawa ba sila? Dahil nangyari na ang dapat mangyari sa kanila ni Shen Wanqing at tila tapat naman ang loob ng dalaga sa kasal na ito. Mabuti pang ituloy na lang ang pagkakamaling ito. Sa kabilang banda, si Guruxiang ay may gusto pa sa ikalimang prinsipe at napilitan lang sa utos ng emperador. Ang pagkakamaling ito sa kasal ay pabor na pabor sa akin. Gayunpaman, tila hindi sumasang-ayon si Luzong. Kamahalan! Kamahalan! Bumuntong hininga siya at maingat na nagpayo. Napakabuti niyo pong tao dahil ayaw niyong mapahiya ang Prinsesa Shen. Ngunit ang Prinsesa Shen ay kakaiba ang laki, paano naging ganoon katangkad ang isang babae? Ang Prinsesa Shen ay talagang kakaiba, paano naging ganoon katangkad ang isang babae? Ang Prinsesa Shen ay talagang kakaiba, paano naging ganoon katangkad ang isang babae? Ang Prinsesa Shen ay talagang kakaiba, paano naging ganoon katangkad ang isang babae? Ang Prinsesa Shen ay talagang kakaiba, paano naging ganoon katangkad ang isang babae? Ang Prinsesa Shen ay talagang kakaiba, paano naging ganoon katangkad ang isang babae? Ang Prinsesa Shen ay talagang kakaiba, paano naging ganoon katangkad ang isang babae? Mahihirapan siyang makahanap ng mabuting mapapangasawa. Nakatakda lang siyang ikasal sa Earl ng Aning dahil naghahanap ito ng pangalawang asawa. Handa na sanang sumagot si Luyon. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Luzong ay nagpatigil sa kanya. Bukod pa rito, kayo at ang prinsesa ng Yunchuan ay ipinagkasundo ng mahal na hari. Tiyak na hindi papayag ang hari at ang palasyo ng Yunchuan.
Tama rin si Luzong, ang mansyon ng Marquis ng Zenan ay isa sa pinakamataas na pamilyang maharlika sa dinastyang Dakit. Ang maging may bahay ng mansyong ito ay isang malaking karangalan para sa sinumang anak ng mga makapangyarihang angkan. Kaya naman, hindi tatanggapin ng prinsesa ng Yunchuan ang pagpapalit ng ikakasal. Ngunit kung susundin ko ang gusto niya. Ngunit kung susundin ko ang gusto niya. Ngunit kung susundin ko ang gusto niya. Kawawa naman si Shen Wanqing. Balita ko ay nalasing ang Earl ng Aning kagabi at hindi natuloy ang kanilang unang gabi. Habang ang prinsesa ng Yunchuan ay malinis pa rin, si Shen Wanqing naman ay naging tunay ko ng asawa. Paano pa siya makakabalik sa mansyon ng Earl ng Aning para maging asawa nito? Kumunot ang noo ni Luyon habang nag-iisip ng malalim. Habang wala siyang maisip na paraan, biglang may kislap na lumitaw sa kanyang paningin. Isang malaking orasan ng buhangin ang biglang lumitaw sa kanyang harapan na ikinagulat ng husto ni Luyon. Pasimple siyang tumingin kay Tiuzong at nakitang kalmado lang ang mukha ng matandang katiwala. Posible kayang ako lang ang nakakakita sa orasang buhangin na ito. Sa itaas ng orasang buhangin, unti-unting nagliliwanag ang mga gintong sinaunang titik na sadyang napakarangal tingnan. Abilidad na makinig sa iniisip, pagkatapos pumili ng target, maririnig ang niloloob nito, isang tao sa bawat pagkakataon, tataga ng 7 araw. Tuwang-tuwa si Luyon sa kanyang loob, sa wakas ay dumating na ang golden finger, na dapat mayroon ang bawat taong nag-time travel. Pagbalik ni Luyon sa bagong silid, tapos na sa pag-aayos at paglilinis ng sarili si Shen Wanqing. Maayos ang kanyang pananamit, hawak ang formal na kasuotan habang excited at tila naghihintay sa kanyang asawa. Mahal, mahal, yumuko siya para tulungan si Luyon na magpalit ng damit at biglang may naisip si Luyon. I activate ang abilidad, makinig sa iniisip, target, Shen Wanqing. Matapos ang proseso, isang malambing na boses ang umalinggaw sa kanyang isipan. Sabi ni Ina, kailangang maging masipag sa bahay ng asawa at pagsilbihan siyang mabuti. Napakagwapo ng asawa ko, kailangang alagaan ko siyang maigi. Napangiti ng bahagya si Luyon habang pinagmamasdan ang matangkad na dalagang abala sa pag-aayos. Gutom na ako, kahapon isang mangkok lang ng lugaw ang nakain ko sa sobrang busy, parang nanghihina na ang puso ko sa gutom. Gutom ka na ba? Opo. Ipapahanda ko na ang almusal sa kanila. Agad na inihain ng mga katulong ang almusal, iba't ibang uri ng lugaw, sabaw at mga katakam-takam na kakanin. May mga sariwang gulay, karne ng tupa, at malutong na isda, puno ang buong mesa ng masasarap na pagkain. Gutom na gutom talaga si Shen Wanqing, sunod-sunod siyang kumain ng 2 siopaw, at uminom ng 2 mangkok ng lugaw. Nang makitang nakangiti lang sa kanya si Luyon, bigla siyang kinabahan. Sa dami ng kinain ko, baka isipin niyang wala akong modo at hindi marunong ng etika, titigil na nga muna ako. Tiningnan niya nang may panghihinayang ang punong-punong mesa at akmang ibababa na ang kanyang mga chopsticks. Tikman mo itong siomai na may himay-himay na manok, masarap ang lasa nito. Salamat, mahal. Masunurin niyang kinuha ang siomai at dahan-dahang inuya ng maliliit. Napakasarap talaga, napakabait sa akin ng asawa ko. Asawa ko, tikman mo itong egg roll na may gulay, mas masarap kainin habang mainit pa. Tikman mo pa ito, mahal. Pagkatapos ng almusal, naramdaman ni Shen Wanqing na parang puputok na ang kanyang tiyan sa buso. Nagulat siya nang mapagtantong doble ang nakain niya kaysa sa karaniwan. Maging ang mga katulong sa mansyon ay palihim na nagbubulungan sa sulok. Ang bagong kasal na madam ay napakalakas palang kumain. Nakakahiya talaga, sobrang nakakahiya, kasalanan ito ng asawa ko, hindi siya tumitigil sa pagpapakain sa akin. Sa hiya at pagkairita, palihim siyang sumulyap ng matalas kay Luyon. Bakit, may problema ba? Wala po, wala naman. Pinapaalis ni Luyon ang mga katulong at saka isinarado ang pinto ng silid. Tinitigan niya ang kabado at tuwid na nakaupong si Shen Wanqing at saka ipinaliwanag ang nangyari sa madaling paraan. Wanqing, may kailangan akong sabihin sa iyo. Ano po iyon, mahal? Sa paghatid ng ikakasal kahapon, nagkamali ng nakuha na karwahe ang mga tauhan ng mansyon. Ano po? Dapat ay ikinasal ka sa Earl ng Aning at dapat ay ang prinsesa ng Yunchuan ang pinakasalan ko. Nang marinig niya ito, parang nanlamig ang buong katawan niya na tila nahulog sa yelo. Kaya pala, 33 taon na ang Earl ng Aning, paanong magiging ganito siya kabata? Biglang namutla ang kanyang maliit na mukha. Ngunit nawala na ang aking kapurian, kung ibabalik ako sa mansyon ng Earl ng Aning, paano pa nila ako tatanggapin? Isang pirasong puting lubid na lang siguro ang magiging hantungan ko. Pinagmasdan ni Luyon ang matangkad na dalaga, nakitang mabilis na nawala ang ningning sa mga mata nito. Para siyang sugatang maliit na hayop, nakakuyom at nanginginig sa takot. Akala niya ay hihilingin ni Luyon na ibalik siya para makipagpalit ng asawa. Hindi niya inaasahan. Wanqing, handa ka bang maging asawa ko? Mahal, ano pong sinabi ninyo? Naramdaman niya ang init ng kamay nito at agad na bumuhos ang kanyang mga luha. Opo, handa po akong maging asawa ninyo, wag niyo lang po akong itaboy. Agad siyang niyakap sa isang mainit at matatag na bisig. Huwag ka nang umiyak. Mahal,
dahil handa kang maging asawa ko, magiging madali na ang lahat. Sumakay ka sa karwaheng may 8 tagapagdala, pumasok sa pangunahing pinto ng mansyon ng Marquis ng Zenan, at nakasamba na tayo sa langit, lupa, at mga ninuno. Mula ngayon, ikaw na ang opisyal na asawa ng Gifi ng Marquis ng Zenan. Mahal. Huhuhu. Mahal. Huhuhu. Matagal siyang umiyak bago dahan-dahang kumalma. Tahan na, tama na, huwag ka nang umiyak. Talaga bang? Maaari akong manatili. Talaga bang? Maaari akong manatili. Habang nararamdaman niya ang kagalakan ng pagkakaligtas mula sa kapahamakan. Ang boses ni Tio Zong mula sa labas ng pinto ay muling nagpawalang kulay sa kanyang mukha. Panginoon, may dumating na mga tao mula sa mansyon ng Earl ng Aning. Earl ng Aning. Ang lugar na dapat kong pinuntahan. Muling bumalik ang takot sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahalang humarap sa kanila. Pero, ang tanging dapat mong gawin ngayon ay sanayin ang sarili sa mansyon at gampanan ng mabuti ang papel mo bilang asawa ng GED. Sa sandaling ito, sa harapang bulwagan ng mansyon ng Marquis ng Zenan. Ang katiwala ng mansyon ng Earl ng Aning na si Qin Changdong ay kanina pa naghihintay doon. Nang makita niyang dahan-dahang lumalabas si Luyon, may bakas ng inggit sa kanyang mga mata. Ang Marquis ng Zenan ay nagbabantay sa hangganan sa timog, kaya ang Ludgisi na ito ang kasalukuyang nagpapatakbo sa mansyon. Ang Marquis ng Zenan ay nagbabantay sa timog na hangganan, at ngayon ang namumuno sa mansyon ay ang tagapagmana na si Luyon. Siya ay kilala sa buong kabisera bilang isang malaking hangal. Nagbibigay-pugay po sa inyo, kamahalan. Tiningnan siya ni Luyon ng may malamig na mga mata. Kamahalan, nagkamali po ng dinalang bridal sedan ang inyong mansyon, kaya pakiusap po, ibalik niyo na si Prinsesa Shen sa mansyon ng Earl ng Aning. Hindi niya alam na sa sandaling bumuka ang kanyang bibig, sinimulan na ni Luyon ang pakikinig sa kanyang iniisip. Wala akong pakialam kung mabuhay o mamatay ang babaeng iyon, pero ang 64 na kaba ng dote niya. May halaga itong 30,000 pilak, kailangan itong maibalik sa mansyon ng Earl ng Aning. Ano ang balak ninyong gawin kay Prinsesa Shen? Ito ay usapin ng mansyon ng Aning, hindi na kailangang mag-alala pa ang kamahalan. Siguradong hindi na malinis ang puri ng prinsesang iyon, tiyak na hindi matutuwa ang Panginoon at ang matandang ginang. Basta't nakuha na ang dote sa mansyon, ikukulong na lang namin siya sa isang maliit na bakuran. Sino ang nakakaalam, baka sakaling matikman ko pa siya, hehe. Nang marinig ito, naging matalim ang tingin ni Luyon. Ngunit hindi siya agad nagalit, sa halip ay lumingon siya kay Luzong. Tio Zong, bakit ang taong ito ay hindi lumuluhod o yumuyukod sa harap ko? Bakit ang lakas ng loob niyang magmayabang sa harap ko? Kamahalan, wala po siyang ranggo sa gobyerno, isa lamang siyang karaniwang tao. Nang marinig ito, hindi na nagtimpi si Luyon. Napakalakas ng loob mong hamak na mamamayan, hindi ka luluhod at may gana ka pang turuan ako sa dapat kong gawin. Kamahalan, mga kawal, kalad ka rin siya at bigyan ng 30 hagupit ng tabla, para matuto siya ng tamang asal. 2 malakas na kawal ang sumugod at kinaladkad si Qin Changdong palabas. Ako ang punong katiwala ng mansyon ng Aning, anong karapatan mong saktan ako? Pagkatapos sabihin iyon, pinatigil nga ni Luyon ang mga kawal. Dahan-dahan siyang lumapit at biglang sinampal ng napakalakas ang mukha nito. Kailangan ko pa ba ng karapatan para saktan ka? Ikaw, wag na ikaw, ang aming mansyon ng Marquis ng Zenan ay 3 henerasyon ng tapat na naglilingkod at nagtatanggol sa dinastyang Daki. Kahit ang Earl ng Aning pa ang nasa harap ko, sasampalin ko rin siya ng ganyan. Napaupo sa lupa si Qin Changdong, puno ng takot. Ano pa ang hinihintay nyo, kalag ka rin siya palabas at bugbugin ng husto. Pagkatapos sa taong ito, ako mismo ang pupunta para turuan ng leksyon ang matandang iyon sa Aning. Kasunod nito ay ang tunog ng malalakas na palo ng tabla. Ang mga hiyaw ng sakit ni Qin Changdong ay maririnig ng paulit-ulit. Sino ba sila para mangahas na maliitin ang aming mansyon ng Marquis ng Zenan? Ang tagapagmana ay tunay nang nagmana sa galing ng matandang Marquis. Pumalakpak siya agad at sumigaw ng may paghanga. Dapat lang na ganito katapang ang ating mansyon ng Marquis ng Zenan. Kamahalan, ang matandang lingkod na ito ay magtitipon na ng mga tauhan para samahan kayong turuan ng leksyon ang Earl ng Aning. Ang hukbo ng Zenan ay nagbuwis ng hindi mabilang na dugo at paghihirap para protektahan ang mga tao sa mundo. Ngunit dahil sa isang salita ng emperador tungkol sa pagiging masyadong makapangyarihan, sila ay binaliwala sa kabisera. Dahil dito, matagal nang may kimkim na galit si Luyon at ngayong nangyari ito. May lalabas na niya ang kanyang galit at mapoprotektahan pa si King. May lalabas na niya ang kanyang galit at mapoprotektahan pa si King. Sa loob ng sandali, isang pangkat ng 50 hanggang 60 mga ngabayo ang nakahanda na. Ang bawat isa ay kumpleto sa gamit, may suot na baluti at may hawak na sandata. Nakaupo si Luyon sa isang maringgal na puting kabayo na may nakasukbit na 4 na talampakang espada sa kanyang baywang. Ang puting kabayong ito ay isang longsui mula sa bundok Mang, napakagilas at kayang tumakbo ng 1,000 milya sa isang araw. 2 lamang ang ganito sa buong kabisera.
Ang espadang ito ay ginawa ng gurong panday na si Gong Sun Kan, at binasbasa ng dugo ng malakas na halimaw nang ito ay mabuo. Ang talim nito ay may kulay ube, at kayang pumutol ng bakal na parang puti. Tunay na akong isang elegante at sibilisadong maharlika. Kakausapin ko sila ng mahinahon, habang dala ang ganito kagandang espada. Nang papaalis na ang pangkat, dalawang matatangkad na babae ang naglalakad papalapit habang nagtatalo. Ang babae sa likod ay nakasuot ng mahabang kapa, na parang isang bihasang espiya. May hawak siyang busog na kasing taas ng isang tao. Ang babae sa harap ay may mahahabang binti at tuwid na katawan, napakaganda at matikas ng tindig. Para siyang isang maliksi na leopardo, na puno ng matinding lakas. Mahal kong kapatid, hindi ko sinasadya. Masyadong magulo kanina, kaya hindi ko sinasadyang maling ikakasal ang nadala ko. Masyadong magulo kanina, kaya hindi ko sinasadyang maling ikakasal ang nadala ko. Masyadong magulo kanina, kaya hindi ko sinasadyang maling ikakasal ang nadala ko. Masyadong magulo kanina, kaya hindi ko sinasadyang maling ikakasal ang nadala ko. Masyadong magulo kanina, kaya hindi ko sinasadyang maling ikakasal ang nadala ko. Ha! Kung hindi pwede, papayag na lang akong maging pangalawang asawa mo, ayaw mo ba? Tigil! Katiwala, Lu. Yun tiye, may kapal pa ng mukha kang bumalik. Maling ikakasal na nga lang ang susunduin mo, nagkamali ka pa, paano mo pa mahaharap ang kamahalan? Nagkamali nga ako. Nagkamali nga ako. Nagkamali nga ako. At may gana ka pang tawagin ang sarili mo na kapatid ng tagapagmana, pwe. Ang kapatid ng kamahalan ay ang dakilang general ng Zenan, ang Marquis na si Lu Yunluo. Mas mataas ang posisyon ni Lu Zong kaysa sa kanya, at ang gulong ang nagawa ay napakalaki. Yumuko na lamang si Yuntie, hindi na nangahas na sumagot. Ate, uminom ka siguro ng alak bago sumundo sa ikakasal kahapon, no? Bakit mo naman ako pinagbibintangan ng ganyan? Kahit nasabay tayong lumaki at parang magkapatid ang turingan, punong-puno ng pagmamahal. Ikaw na makapal ang balat at walang pinag-aralan, pwede ba huwag kang gumamit ng mga idioma ng mali-mali? Marami ka ng palpak na nagawa dahil sa kalasingan. Sinungaling, wala akong ginawang ganyan. Sa Shuhai at lungsod ng Suye, ang mga gulo mo ay hindi na mabilang sa dalawang kamay. Gawa-gawa mo lang yan. Kung hindi dahil sa mga tagumpay mo sa labanan, matagal ka ng pinugutan ng dakilang general. Baixianer, naghahanap ka ba talaga ng away? Halika rito, tuturuan kita ng leksyon ngayong araw, na saan ang sandata ko. Habang mainit ang tensyon sa pagitan ng dalawa, biglang nagsalita si Lu Yun upang sila ay patigilin. Tama na. Nangatog ang buong katawan ng dalawang babae at agad na itinigil ang kanilang pagbibiro. Yuntie, Beitixian. Narito po kami. Isuot ang inyong baluti, samahan niyo ako sa mansyon ng Earl ng Aning. Masusunod, tatalima kami sa utos ng kamahalan. Maya-maya, lumingon si Lu Yun at nakitang nakasunod sa kanya si Yuntie habang nakasakay sa kabayo. Ang kanyang matangkad na pangangatawan ay nababalot ng matitigas na bakal na baluti. Hawak ang isang higanting bakal na pamatay, hindi lang siya magaling sa sining ng pakikipaglaban, kundi may likas din na pambihirang lakas. Ang bakal na pamatay na ito ay napakabigat, tumitimbang ng 80 jin, at nakapangingilabot ang bagsik kapag iwinawasiwas. Nakasuot siya ng isang nakatatakot na maskara ng demonyo, at ang kanyang tingin ay kasing lamig ng kamatayan. Halinghing ng mga kabayo, kislap ng mga baluti, mahahabang sibat, at mga palako na may kadena. Nagbabanta ang kapaligiran sa harap ng mansyon ng Marquis ng Zenan. Ang hukbo ng Zenan na sanay sa digmaan ay handang-handa na. Mga sandata, pana, at mga baluting gawa sa balat at bakal, lahat ay nakahanda at maayos na nakasuot. Ang ilan ay nagdala pa ng rasyon at pagkain para sa kabayo. Tila handa silang makipagsapalaran kahit buhay pa ang maging kapalit. Larga, sumama kayo sa akin at hingin ang hustisya. 50 hanggang 60 mga ngabayo sa kanilang matatangkad na kabayo, armado at nakabaluti, ang mabilis na humarurot sa mga lansangan. Ang kislap ng kanilang mga baluti ay nagbibigay ng pangingilabot, at ang talim ng kanilang mga sandata ay punong-puno ng hangaring pumatay. Kailanman ay hindi pa nakakita ang mga residente ng lungsod ng ganoong pagyanig ng lupa at pagdaan ng mga nakabaluting kabalyero. Inakala nilang libu-libong kawal ang sumusugod, kaya't nagtakbuhan ang mga tao sa kalsada habang humihingi ng saklolo. Sa isang sandali, nalinis ang buong kalsada. Ang lahat ay nakasandal sa pader, nanginginig sa takot. Ang mansyon ng Marquis ng Zenan ay mailalakarin, magsitabi kayong lahat. Mabilis na tumabi ang mga tauhan ng pamahalaan sa takot na mamatay at mayurakan ng mga kabayo. Ito ang mga ngabayo ng mansyon ng Marquis ng Zenan. Sila nga, ang mga kawal ng mansyon ng Marquis ng Zenan. Panginoon ko, ano ang balak gawin ng mansyon ng Marquis ng Zenan? Bilisan mo, ay report ito sa nakatataas, nagwawala na ang mga tao mula sa mansyon ng Marquis ng Zenan. Sa kabilang dako, sa labas ng mansyon ng Earl ng Aning, ang pangalawang katiwala na si Qin Shi Hong ay may mapagmataas na ngiti sa mukha. Ang mga estatwa ng leon na tila nananakot ay nagpapakita ng kapangyarihan ng mansyon ng Earl ng Aning.
Ang ating Earl ay ang opisyal ng transportasyon ng tatlong kampo ng hukbong imperial, kahanay ng pangalawang ministro ng digmaan. Sino sa mga negosyante o karaniwang tao sa kabisera ang mangangahas na kalabanin ang Earl ng Aning? Naglakad siya ng may taas noo, ngunit bago pa siya makapasok sa loob, biglang narinig ang mabilis na yabag ng mga kabayo na parang malakas na ulan at tila nayanig ang buong lupa. Ilang sampung mga kabayo ang sumugod sa harap ng pinto ng mansyon ng Earl ng Aning, nagulat ng husto ang mga katulong at katiwala. Ang halinghing ng mga kabayo at kislap ng mga espada ay lumikha ng isang napakatensyong sitwasyon. Kagalang-galang na Ginoo. Si Luzong, na nasa ibabaw ng kabayo, ay iwinasiwas na ang kanyang 2.5 metrong sibat. Ang mahabang sibat ay humampas ng buong lakas kay Qin Shi Huang. Napagsisigaw si Qin Shi Huang habang tumilapon at nagpagulong-gulong ng ilang beses. Bumagsak siya sa harap ng pinto ng mansyon ng Earl ng Aning, bali ang mga binti at hindi na makatayo. Hindi pa rin kumukupas ang galing ni Tio Zong. Matanda na ako, kaya ko na lang samahan ang kamahalan sa pagtuturo ng leksyon sa mga basurang ito. Hindi ko na kayang sumugod sa gitna ng digmaan. Ibagsak ang inyong mga sandata, ang sinumang sumuway ay agad na papatayin. Ang 80 jin na bakal na pamatay ay bumagsak ng malakas, at ang malaking estatwa ng leon ay nagkadurog-duro. Habang tumatalsik ang mga piraso ng bato, itinaas ni Bai Tianxian ang kanyang kamay, at ang mga mangangabayo ay sabay-sabay na naghanda ng kanilang mga pana. Ilang 10 malalakas na pana ang nakatutok na sa mga katulong sa harap ng mansyon. Rinig ang kalantog ng mga espada na mabilis na binitawan sa lupa. Ang sinumang magmabagal ay kamatayan ang kasunod. Ang mga katulong ng mansyon ng Earl ng Aning ay namutla sa takot at mabilis na itinapon ang kanilang mga sandata. Nanginginig silang pumila at sumandal sa pader. Zhao Shirong, ikaw na anak ng pagong, lumabas ka rito. Ginamit niya ang kanyang panloob na lakas, kaya't ang kanyang boses ay umalingaw sa malayo. Ang bride na ibinigay sa akin ng emperador, nagawa mong agawin sa gitna ng daan papunta sa mansyon mo. Ngayong araw, kung hindi ko mapupugutan ang ulo mo at maliligo sa dugo ang mansyon ng Earl ng Aning, hindi ako titigil. Ang sigaw na ito ay malinaw na narinig ng mga kalapit na pamilya ng mga aristokrata. Sa isang sandali, maraming tao ang nagsimulang sumilip-silip. Maging sa ibabaw ng mga pader ng katabing bakuran, maraming ulo ang nakasilip. Pinalilibutan ng kanyang mga tauhan, nagmamadaling lumabas si Zhao Shirong mula sa loob ng mansyon. Siya ay nasa 30 taon na, hindi sanay sa ehersisyo, kaya't hingal na hingal siya habang tumatakbo dala ang kanyang malaking tiyan. Sino ang nangangahas na pumunta rito sa harap ng aking mansyon ng Earl ng Aning? Hindi pa siya natatapos magsalita nang may kumislap na talim. Isang 4 na talampakang haba na espada ang humahampas sa kanyang ulo na parang kidlat. Halos lumabas ang kaluluwa ni Zhao Shirong sa takot, at ang kanyang matabang katawan ay biglang naging maliksi. Gumulong siya sa lupa at bahagyang naiwasan ang nakamamatay na taga. Ang espada ni Luyon ay tumama sa hamba ng pinto ng mansyon ng Earl ng Aning. Ang mabigat na hambang gawa sa kahoy at bakal ay nahati sa dalawa. Dahil sa lakas ng pagtaga, ang mga piraso ng hamba ay tumalsik ng ilang metro ang layo. Kahit ang mga mahuhusay na tauhan ni Zhao Shirong ay hindi nangahas na kumilos. Sa gitna ng mga mangangabayo, may isang nakamaskara at nakakapa na may hawak na pana na kasing taas ng tao. Ang katawan ng pana ay gawa sa buto ng halimaw na naglalabas ng maputlang kulay ng kamatayan. Nakahanda ang pana, at ang malamig na pakiramdam ng kamatayan ay nakatutok sa mga tauhan. Isang galaw lang, patay sila. Hawa-hawa at punong-puno ng alikabok ang buong katawan ni Zhao Shirong. Ang tagang iyon kanina. Talagang gusto niyang kunin ang buhay ko. Ang tagang iyon. Balak talaga akong patayin. Kani-kanina lang. Gusto niya ba talaga akong patayin? Kani-kanina lang talaga. Parang gusto niya na akong kitlin. Nahihilo ang kanyang ulo, pilit siyang tumayo at itinuro si Luyon. Luyon, anong binabalak mo? Sa gitna ng tirik na araw, dito mismo sa kabisera ng dinastyang Daki, nangangahas kang pumatay. Sinubukan niyang gumamit ng katwiran para takutin ang iba, pero halatang kulang siya sa tapang. Umisi ng malamig si Luyon, hindi man lang binigyan ng pansin ang kanyang banta. Biglang nabulunan si Zhao Shirong at hindi na naituloy ang sasabihin, kinilabutan siya at nanginig ang kanyang mga binti. Ang lalaking ito sa harap ko, siya ang tanyag na hangal at tanga sa buong kabisera. Pero kapag ang isang hangal ay nagwala at nawala sa katinuan, nakakatakot siya. Nang maalala ang matalas na pag-atake ng espada kani-kanina lang, nanginig ang buong katawan ni Zhao Shirong. Ha, pasukin ang loob para sa akin. Lahat ng lalaki sa mansyon ng Earl ng Aning, tagain niyo silang lahat. Sandali lang, mahal na Luyon, mahal na Gigidi, kasalanan ko ang lahat. Lahat ng ito ay kasalanan ko, ni Zhao. Ang hangal na ito ay puno ng pagnanais na pumatay, ang kanyang buong pagkatao ay mabangis at malupit. Kailangan na niyang humingi ng tawad agad, bago patuluyang magalit ng husto ang hangal na ito. Ang mga maharlikang nakatira sa malapit ay nanonood ng kaguluhan, naririnig ang bulong-bulungan sa paligid. Anong nangyayari rito? Bakit may ganitong kalaking gulo? Ang daming mga mangangabayo, nakakatakot naman. Hindi mo ba alam, kasaniluyon kahapon?
Ninanakaw ni Zhao Shirong ang kanyang nobya at dinala sa mansyon ng Earl ng Aning. Ano? Hindi nga, may ganoong tapang ba si Zhao? Kahit ako ay hindi makapaniwala, pero sa nakikita nating ito, mukhang sumusugod na nga si Luyon. Punong-puno ng galit, mukhang ubusin niya ang buong pamilya ni Zhao. Ang balita ko ay hindi ito nakawan, kundi may naganap na tangkang pagpatay sa daan, kaya nagkapalit ang mga karwahe ng dalawang pamilya. Nagkapalit ang tindi naman. Teka, nakatulog na ba sila ng magkasama? Kailangan pa bang itanong iyan bilang lalaki, alam mo na iyon. Kamahalan, pakinggan niyo ang paliwanag ko, isang malaking pagkakamali lang ito. Pagkakamali. Lasing ako kagabi, kahit isang daliri ay hindi ko idinapo sa prinsesa ng Yunchuan. Kaninang umaga, maayos ko na siyang pinabalik sa palasyo ng Yunchuan, pati ang lahat ng kanyang dote ay ibinalik ko na rin. Umiiyak niyang isinasalaysay ang tungkol sa pagkakamali kahapon, paulit-ulit na idinidiin na hindi niya ginalaw ang prinsesa ng Yunchuan. Akala mo ba sa akin ay tanga, nagdadahilan ka pa na pagkakamali lang? Kamahalan, ako ang GCC ng Marquis ng Zenan. Sa kasal ng isang Marquis, maaari kaming gumamit ng karwaheng may disenyong dragon at phoenix. Kung hindi dahil sa magkamukha ang dalawang karwahe, paanong magkakapalit? Ito ay paglampas sa iyong antas, sa tingin ko ay may masama kang balak. Nang bitawan ang mga salitang ito, biglang tumahimik ang paligid, pati si Zhao Shirong ay natulala. May katwiran nga ang sinabi niya. Ayon sa batas ng dinastyang Daki, ang mga Marquis lamang ang pwedeng gumamit ng karwaheng may dragon at phoenix sa kasal. Ang mga may titulong Earl at mas mababa pa, maaari lamang gumamit ng disenyong phoenix. Ngunit ang mga tuntuning ito ay matagal ang hindi pinapansin ng sinuman at hindi na rin sinisiyasat ng nakatataas. Nitong mga nakaraang taon, lahat ng maharlika ay gumagamit na ng pinakamataas na uri ng karwaheng dragon at phoenix sa kanilang kasal. Subalit, ang batas ay batas, nakasulat ito sa kodigo ng Daki, at kung may maghahabol talaga, ito ay magsisilbing matibay na ebidensya. Ano, hindi ka na makapagsalita? Ito, lintik, hangal nga ba talaga ang batang ito? Kung gagamitin ito ng pamilya ng Marquis ng Zenan laban sa kanya, malaking gulo ang kakaharapin ni Zhao. Si Luyon ba ay talagang tanga, hindi ko man lang naisip ang puntong iyon, ngayon ay kaishaw na lahat ng pananagutan. Ang kasal na itinakda ng emperador ay nauwi sa ganito, lagot na si Zhao. Tiningnan ni Zhao Shirong ang malamig na mga mata ni Luyon, wala na siyang kawala ngayon. Lumapit siya kay Luyon, bumuntong hininga ng malalim, at nagpakita ng mukhang kaawa-awa. Nakikiusap ako, kamahalan, bigyan niyo ako ng pagkakataong mabuhay. Oh, huwag niyo lang kaming kasuhan, para maligtas ang mahigit 100 katao sa mansyon ng Earl ng Aning, gagawin ko ang lahat. Zhao, iyan ang tamang asal kapag humihingi ng tawad. Ikaw na hangal at walang kwenta, puro kasamaan at katangahan lang ang alam mo, kailan ka pa nagkaroon ng dangal. Ngunit pilit pa rin siyang humingiti, hindi nangangahas na magpakita ng kahit katiting na pagkainis. Opo, tama po kayo, kamahalan. Ako ay TVC ng Marquis ng Zenan, malaki ang pinsala sa aking reputasyon, dapat mo akong bayaran, hindi ba? Opo. Dapat po kayong bayaran. Sige, ako na ang magpaparaya, magbayad ka na lang ng 100,000 pilak. San? 100,000? Kahit ibenta ko pa ang buong mansyon ng Earl ng Aning, hindi ko alam kung makakaipon ako ng 100,000. Kapag naibayad na ang perang iyon, mahigit 100 katao ang magugutom hanggang mamatay. Kamahalan, ang 100,000 ay masyadong marami, wala po ako nyon. Kamahalan, ang 100,000 ay labis-labis, wala po talaga ako nyon. Kamahalan, 100, masyadong marami, wala po talaga. Kamahalan, 100, masyado na, wala talaga. Kamahalan, ang 100,000 ay masyadong marami, wala po talaga ako nyon. Hindi pa niya natatapos ang sasabihin nang marinig ang isang malakas na tunog at kumislap ang talim ng espada. Ang gilid ng espada ay malakas na humampas sa mukha ni Zhao Shirong, na agad namang namaga. Lahat ng maharlikang naroon ay nanginig, hindi nila akalain na ganito kabangis at kadyos si Luyon. Ang masayang kapaligiran ng panonood kanina ay biglang naglaho, napalitan ng nakakangilong takot. Wala ha. Ako na. Ang kukuha sa buong mansyon. Wala ha. Ako na. Ang kukuha sa mansyon ng Aning. Wala ha. Ako na. Ang kukuha sa mansyon ng Aning. Wala ha ha. Ako na ang sasamsam sa mansyon ng Earl ng Aning. Wala ha. Ako na. Ang sasamsam sa mansyon ng Aning. Wala ha kung ganoon. Ipapakonfiscate ko na lang ang ari-arian ng mansyon ng Earl ng Aning. Ibebenta ko ang lahat ng kagamitan sa loob ng mansyon mo, pati na ang iyong mga kerida at anak na babae. At kung hindi pa sapat, ibebenta ko pati ikaw, matandang hukluban. Mahal na DKD, ang matandang ito ay may edad na, wala na akong halaga. Mahal na DKD, ang matandang ito ay may edad na, hindi na ako mabibili.
Mahal na GKD, ang matandang ito ay masyado ng matanda, wala nang magbabayad para sa akin. Mahal na GKD, ang matandang ito ay ulyanin na, wala na akong presyo. Maaari niyo bang kaawaan ang 10,000 tael na ito, parang awa niyo na. Kahit na si Zhao Shirong ay may posisyon bilang pangalawang opisyal ng transportasyon ng Guardia Imperial. Ngunit marami siyang nakatataas na mga prinsipe at duke, at lahat sila ay nakabantay sa pondo ng militar. Ang nakukurakot ni Zhao Shirong ay hindi gaanong kalaki, samantalang malaki ang pamilya sa mansyon ng Earl ng Aning. Kailangan pa niyang suportahan ang kanyang mga kamag-anak, kaya hindi rin siya ganoon kayaman. Kaya naman ganit siya sa dote ni Shen Wanqing, ang 10,000 tael ay malaking halaga na para sa kanya. Biglang may narinig na malakas na sampal, na magana rin ang kabilang pisngi ni Zhao Shirong. Mahal na GKD, 20,000 tael, talagang wala na akong mailalabas na higit pa riyan. Tumahimik ang paligid, tila tumigil ang oras habang ang mga maharlika ay nakatingin kay Luyod ng maihalong pagtataka. Ang taong ito na dati ay palaging nakangiti at mukhang inosente. Nababaliw na si Luyon. Kapag nagwala siya, ang kanyang kalupitan ay sapat na para kilabutan ang sinuman. Nababaliw na si Luyon. Kapag nagwala siya, ang kanyang kalupitan ay sapat na para kilabutan ang sinuman. Nababaliw na si Luyon. Kapag nagwala siya, ang kanyang kalupitan ay sapat na para kilabutan ang sinuman. Nababaliw na si Luyon. Kapag nagwala siya, ang kanyang kalupitan ay sapat na para kilabutan ang sinuman. Nababaliw na si Luyon. Kapag nagwala siya, ang kanyang kalupitan ay sapat na para kilabutan ang sinuman. Nababaliw na si Luyon. Kapag nagwala siya, ang kanyang kalupitan ay sapat na para kilabutan ang sinuman. Nababaliw na si Luyon. Kapag nagwala siya, ang kanyang kalupitan ay sapat na para kilabutan ang sinuman. Nababaliw na si Luyon. Kapag nagwala siya, ang kanyang kalupitan ay sapat na para kilabutan ang sinuman. At ang mas matindi pa, nasa panig pa rin niya ang katuwiran. Kahit bugbugin at pagnakawan si matandang Zhao, kailangan niya itong tiisin ng tahimik. Hindi na nakapagpigil si Zhao Shirong, sabay na tumulo ang kanyang mga luha at ihi ng hindi inaasahan. Ako, bilang Earl ng Aning, ngayon lang naapi ng ganito sa buong buhay ko. Hahaha, Earl ng Aning, napaihi ka ba sa takot? Mahal na GED, ako. Ako. Mahal na GED, ako. Ako, sige na, 20,000 tael na nga. Ipadala mo iyan sa mansyon ng Marquis ng Zenan bago magtanghali bukas. Ang mga kabalyero ng Zenan sa paligid ay sabay-sabay na nagtawanan. Nakatingin sila sa Earl ng Aning na napaihi na, punong-puno ng panghahamak at pandidiri ang kanilang mga mata. Ang mga maharlikang ito, sa harap ng mga espada ng hukbong Zenan, ay pawang mga basurang walang silbi. Bago magtanghali bukas, siguradong maihahatid ko na ang halaga sa mahal na GED. Dahil nagkaroon ng pagkakamali, wala ka ng kinalaman kay Shen Wanqing. Ibigay mo sa akin ang kanyang sertipiko ng kasal, mga dokumento ng kapanganakan, at ang dote. Natigilan si Zhao Shirong, at agad na unawaan ang plano ni Luyon. Tiyak na nakuha na ni Luyon ang dangal ni Shen Wanqing, at balak na siyang gawing asawa. Ang mapapangasawa ko ay kinuha na ng iba, tapos kailangan ko pang magbayad sa kanya ng 20,000 tael ng pilak. Nahuli ang kahinaan ko, hindi ko siya kayang talunin sa laban, at wala rin akong laban sa katuwiran. Kanino ako hihingi ng hustisya? Sa tindi ng sama ng loob, lunok-laway na lamang na tinanggap ni matandang Zhao ang lahat. Nang maihatid ang mga dokumento at dote ni Shen Wanqing, agad itong itinago ni Luyon. Pinihit niya ang kanyang kabayo at sumigaw, alis, mabilis na humarurot ang kanyang puting kabayo. Sumunod ang mga armadong kabalyero na tila isang nagangalit na dragon at mabilis na naglaho sa paningin. Ang ganitong matikas at makapangyarihang anyo ay nagpabilib sa mga dalagang maharlika na nanonood mula sa pader. Napakakisig talaga ni mahal na GED. Kung pakakasalan ko siya, tiyak na magiging marangal ang buhay ko. Dahil hindi natuloy ang kasal ni Guruxiang, maaari ko bang pakasalan si Luyon? Habang dumadaan ang mga kabalyero sa kalsada, hinarangan ni Lin Guanyin, ang pinuno ng Guardia Imperial, ang kanilang daan. Ngayong pinaghihinalaan na ng kamahalan ang Marquis ng Zenan, nangangahas pa rin silang magyabang ng ganito. Ang lalakas ng loob nyo, sino ang nangangahas na humarurot sa kalsada at lumabag sa batas ng kaharian? Hindi nagbagal ang mga kabalyero, dire-diretso silang sumugod sa mga Guardia Imperial. Hawak ang kanyang bakal na sandata, nanguna si Yuntie sa pagsugod at sumigaw, sugod. Luyon na ito, ikaw. Ikaw. Luyon na ito, ikaw. Ikaw. Itong. Luyon, ikaw. Ikaw. Nakita na niya kanina pa na si Luyon ang nangunguna, binalak niyang magyabang bilang opisyal, pero natakot siya sa biglaang pagsugod. Ang nasa unahan ay isa sa 5 mahuhusay na bantay ng hukbong Zenan, si Yuntie. Dala ang 88 kilong bakal na sandata. Dati na siyang sumuong sa libo-libong kaaway ng mag-isa. Siya ay isang tanyag na general sa buong hukbo ng daki. Mahal na GED, ikaw. Ikaw. Mahal na GED, ikaw. Ikaw. Umiti ng malamig si Luyon, hindi man lang siya tinapunan ng tingin.
Tabi. Sa bawat yabag ng mga kabalyero, tila naiyanig ang lupa, ang kanilang aura ay tila kayang magpabagsak ng libu-libong kalaban. Ang mga Guardia Imperial ay bakas ang takot sa mga mata, at hindi nila mapigilang umatras, kasama ang kanilang mga kabayo. Bilis, magbigay daan kayo. Agad niyang pinihit ang kanyang kabayo para tumabi, habang dumadaan ang malakas na hangin ng pagsugod. Hindi man lang nagbagal si Yuntie, mabilis siyang humarurot lampas sa kanila. Ang mga Guardia Imperial ay nagkukumahog na tumabi sa magkabilang panig ng kalsada. Pinanood nila ang mga armadong kabalyero ng mansyon ng Marquis ng Zenan na mayabang na dumaan. Kung bumagal lang sila ng sandali, tiyak na tatamaan sila ng sandata ni Yuntie. Sa kakayahan ko, baka sa susunod na taon ay nagsusunog na lang ng papel ang pamilya ko para sa kaluluwa ko. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, basang-basa siya ng malamig na pawis, at nangangatog ang kanyang mga tuhod. Sobrang lupit nila, hindi man lang nila iginalang ang Guardia Imperial. Sa kabilang dako, sa loob ng mansyon ng prinsipe ng Yunchuan, malungkot na nakasandal si Guruxiang sa gilid ng kama. Tila wala pa siya sa sarili, hindi pa rin makapaniwala sa lahat ng mga nangyari. Mahal na Kunsya, magpahinga na muna kayo, baka magkasakit kayo kung ipagpapatuloy niyo iyan. Hindi. Mahigpit niyang hinawakan ang pendant na jade sa kanyang kamay, na tila ba nagbibigay ito sa kanya ng lakas. Isang bangungot ang lahat ng nangyari kahapon, dinala ang kanyang karosa sa Earl ng Aning. Ang mga walang kwentang matatanda at katulong na iyon, mga patay ba sila, paano nila naiwala ang karosa? Kasalanan ko ang lahat. Puno siya ng pagsisisi, dahil sa paghanga sa ikalimang prinsipe, labis siyang tutol sa pagpapakasal sa GEC ng Marquis ng Zenan. Kahit noong seremonya ng kasal o noong pumasok sa silid ng bagong kasal, wala doon ang kanyang isip. Lalo na noong gabi, nang pumasok ang lalaking ikakasal sa silid na lasing at biglang natumba sa sahig. Hindi man lang siya nagtanong, o lumapit man lang para tingnan ito. Nang makatulog na ang lalaki sa sahig, tinanggal niya ang kanyang belo, nagkumot at natulog na rin. Lumipas ang gabi sa ganitong kalituhan, at kinaumagahan na lamang niya natuklasan na mali ang lalaking kanyang napakasalan. Napakalaking kamalasan nito, ano na lang ang sasabihin ng mga tao tungkol sa akin, masisira ang reputasyon ko. Pinunasan niya ang magandang jade sa kanyang kamay, habang nanginilid ang luha sa kanyang mga mata. Ikalimang prinsipe, tapat ang aking puso sa inyo, bakit hindi niyo ako pinakasalan? Pinakasalan niyo si Atelin dahil lang ba ang lolo niya ay ang punong ministro ng kasalukuyang dinastya. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nakaramdam ng sama ng loob. Hindi makapagpakasal sa inyo si Yan at ngayon ay dumaranas pa ng ganitong kaapihan. Kasalanan nito ng hangal na si Luyon, paano niya nakuha ang maling tao. Kahit sarili niyang asawa ay nagkamali siya sa pagkuha, ano pa ang kaya niyang gawin? Nag-alab ang galit sa kanyang puso. Hindi ko siya mapapatawad ng ganoon kadali. Kahit lumuhod pa siya at magmakaawa sa harap ng tarangkahan ng mansyon ng hari ng Yunchuan, hindi ko siya mapapatawad. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nagagalit. Kahit pumasok pa ako sa pintuan ng mansyon ng Marquis ng Zenan, hindi ko sisimulan ang pagsasama namin bilang mag-asawa. Lagi ko siyang itataboy at sadyang iiwasan. Tiningnan niya ang pendant na jade, at lumitaw sa kanyang isipan ang matikas at gwapong mukha ng ikalimang prinsipe. Pagkaraan ng matagal na panahon, maingat niyang itinago ang pendant. Si Hua, may nagpadala na ba ang mansyon ng Marquis ng Zenan? Wala pa po, mahal na Kunsya. Nainis siya, huminga ng malalim at sinubukang pigilin ang kanyang galit. Pumunta ka ulit sa gwardiya sa pinto at itanong kung kailan sila darating. Masusunod po, mahal na Kunsya. Mabilis siyang lumabas para magtanong sa gwardiya. Lumipas ang kalahating oras. Mahal na Kunsya, nagtanong na po ako, wala pa ring ipinapadala ang mansyon ng Marquis ng Zenan. Nagdilim ang mukha ni Guruxiang at naningkit ang kanyang magagandang mata. Naggitngit ang kanyang mga ngipin habang sinasabi ang bawat salita. Akala ko noon ay medyo may pagkahangal lang itong si Luyon. Ngunit hindi ko akalain na isa pala siyang ganap na tanga. Anong oras na, hindi pa ba niya naaalalang sunduin ang kanyang asawa? Napayuko si Xiuhua, hindi makapagsalita. Ano ang ginagawa ng hari at reyna? Lumabas po ang hari para makipagkita sa bisita at hindi pa bumabalik. Ang reyna naman po ay nakikipag-usap sa mga tao mula sa mansyon ng Earl ng Aning. Ano ang pinag-uusapan nila? Ang 64 na karosa ng inyong dote ay naibalik na po. Sabi po ng reyna, 2 sa mga karosa na dapat ay naglalaman ng sutla ay pinalitan ng telang koton ng mga tao mula sa mansyon ng Earl ng Aning. Hindi bale sa reyna ang halaga nito, ngunit ang mahalaga ay ang dangal ng mansyon ng hari. Mamatay na ako sa pag-aalala dito, pero ang aking ina ay nakikipagtalo pa para sa kaunting sutla. Mahal na Kunsya, puntahan mo ang punong tagapamahala, utusan mo siyang magpadala agad ng tao sa mansyon ng Marquis ng Zenan. Tanungin niya ng harapan si Luyon, kailan niya balak magpadala ng susundo sa akin. Sa sandaling ito, ang pangunahing pintuan ng mansyon ng Marquis ng Zenan ay nakabukas ng malawak. Sa magkabilang panig, ang mga sundalo ay kumpleto sa sibat at kalasad, napakahigpit ng pagbabantay.
Dumating si Luyon kasama ang kanyang pangkat ng mga kabayo, kumakalansing ang kanilang mga baluti, napaka-otoritabo ng dating. Ang punong tagapamahala ng mansyon ng hari ng Yunchuan na nagpunta doon ay pinagpapawisan na sa sobrang pag-aalala. Hinarang siya ng mga sundalo kaya hindi siya makalapit sa pinto. Sa tindi ng pagmamadali, napasigaw na lamang siya. Ludi Edi, sandali lang, ako ang tagapamahala ng mansyon ng hari ng Yunchuan. Nang marinig ito ni Luyon, pinihit niya ang kanyang kabayo patungo sa tagapamahala at nagtanong mula sa itaas. Ano ang kailangan mo? Tumingala ang tagapamahala at nakita si Luyon na nakasakay sa isang kabayong nakikipaglaban na humahalinghing. Tuwid ang kanyang likod, seryoso ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay parang kidlat, napakabangis ng dating. Dati-rati, kapag nakakakita si Lu Dac ng mga tao mula sa mansyon ng hari ng Yunchuan, siya ay laging mabait at masunurin kahit na magmukhang hamak para lamang magustuhan. Ngunit ngayon, ang pagiging hangal at mapaglangis ay nawala na, tila ba naging ibang tao na siya. Ang ganitong klase ng tikas, ilang maharlikang pamilya ba sa buong kabisera ang meron nito? Huminga siya ng malalim at magalang na nagsalita. Kamahalan, inutusan po ako ng kunsya na tanungin kayo, kailan po kayo magpapadala ng susundo sa mansyon ng hari ng Yunchuan? Umiti ng malamig si Luyon, tumingin sa malayo at hindi nagsalita. Kamahalan, kayo at ang kunsya ay ipinagkasundo ng emperador, at ang mansyon ng Marquis ng Zenan pa ang nagmungkahi nito. Kailangan niyo pong magbigay ng paliwanag tungkol dito. Lumingon sa kanya si Luyon, ang kanyang kabayo ay naiinip na humahalinghing at tumayo sa dalawang hulihang paa. Sa takot, mabilis na napaatras ang tagapamahala. Nasilaw ang kanyang mga mata sa kinang ng hawak na espada ni Luyon. Pakisabi sa inyong kunsya, bukas sa oras ng maghihintay ako sa kanya sa Yulan Pavilion ng Yanlai Building. Ngunit kamahalan. Diretsong pumasok si Luyon sa mansyon ng Marquis ng Zenan, sakay ng kanyang kabayo, hindi na siya pinansin. Napabuntong hininga ang tagapamahala, nararamdaman niyang may hindi magandang mangyayari. Kung talagang mahalaga sa kanya ang kunsya, bakit hindi agad pumunta si Lu Dac para sunduin siya? Sa halip ay nagtakda pa ng ibang lugar para magkita, at tila naging ibang-iba na talaga siya. Napakalamig ng kanyang pakikitungo, marahil ay may narinig siyang masamang sabi-sabi tungkol sa mahal na prinsesa. Sa loob ng mansyon ng Marquis ng Zenan, hindi mapakali si Shen Wanqing, gulong-gulo ang kanyang isipan. Sabi ni Luyon ay kakausapin niya ang Earl ng Aning, ngunit kanina lang ay nagtipon ng mga tauhan sa mansyon. Mukhang handa siyang makipag-away at itaya ang kanyang buhay. Ligtas kaya siya, sana ay walang mangyaring masama sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pag-aalala, at habang nag-iisip ay lalong nadaragdagan ang kanyang takot. Narinig ko noon sa pakikipagkwentuhan ni tatay na ang mansyon ng Marquis ng Zenan ay hindi kasing kinang ang nakikita sa labas. Tila naghihinala ang emperador sa pamilya ng Marquis, kaya maging ang pagkilos ni General Xiao ay kailangang maging maingat at pigil. Dahil natatakot silang pag-initan o gawa ng butas ng emperador. Bahagya niyang kinagat ang kanyang labi at naramdaman ang hapdi sa kanyang ilong. Pero handang makipaglaban si Luyon alang-alang sa akin, paano kung magalit ang emperador, anong gagawin namin? Si Mahal ang kauna-unahang lalaki sa buhay ko na tapat na nagbigay ng papuri sa akin. Akala ko noon, hindi na ako makakatagpo ng taong katulad niya habang buhay. Ngunit natagpuan ko siya, at hamak na mas mabuti pa siya, kaysa sa aking inaakala. Nagsimulang mangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Minsan ay naging sakim ako at nangarap na sana ay manatili na lang ako sa tabi niya. Upang pagsilbihan siya ng maayos habang buhay at bigyan siya ng mga anak. Hawak kamay kaming dalawa hanggang sa aming pagtanda. Huminga siya ng malalim at sinubukang palamigin ang kanyang loob. Ngunit hindi ako pwedeng maging makasarili. Napakabuting tao ni Mahal, paano kung masisikmurang hayaan siyang malasin ng dahil sa akin? Ang mga lalaki ay napakataas ng pride at dangal. Kung mananatili ako rito sa mansyon ng Marquis, siguradong hindi titigil ang Earl ng Aning. Ito ay magiging pagkakataon para sa emperador na gipitin ang pamilya ng Marquis. Habang nag-iisip, lalo siyang nanginginig sa takot. Siguro tama ang sinasabi ng iba, isa lang akong babaeng malas ang tadhana. Sino mang mapangasawa ko ay tiyak na madadamay sa kamalasan ko. Sa wakas ay nakapagdesisyon na siya. Kailangan ko nang umalis. Kapag wala na ako, wala na silang dahilan para mag-away ng Earl ng Aning. Kung hindi, parurusahan ng emperador ang aking asawa. Sa isipan ng dalaga, ang puot ng emperador ay isang nakakatakot at napakabigat na sumpa. Pinigilan niya ang kanyang luha, at sa matinding determinasyon ay tumayo siya upang iayos ang kanyang mga gamit. Pagkatapos mag-isip, kumuha siya ng gunting at inilagay ito sa loob ng kanyang balutan. Naibigay ko na ang aking katawan at puso kay Luyon, hindi ko na kailanman ibibigay ang sarili ko sa iba. Hindi ako pupunta sa mansyon ng Earl para mamatay, at ayaw ko ring magdala ng gulo sa aking mga magulang. Kukuha ako ng kaunting pera, aalis ng kabisera, at magtatago sa isang maliit na lugar sa Jiangnan para mamuhay. Nag-atubili siya ng matagal.
Kinuha niya ang damit na isinuot ni Luyon kahapon at maingat itong itinupi. Dahan-dahan niyang inayos ang damit at buong ingat na inilagay sa kanyang balutan bilang alaala. Eksaktong sa sandaling iyon. King Mahal, gusto niya sana itong tawaging mahal, ngunit pinigilan niya ang sarili. Pinigil niya ang kanyang luha, malungkot na yumuko, at lumapit upang tulungan si Luyon na magpalit ng damit. King anong nangyayari sa iyo? Pinagmasdan ni Shen Wanking ang mukha ni Luyon nang may pangulila, pilit na pinipigilan ang kagustuhang yumakap sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim at ngumiti ng pilit at formal. Kamahalan, dahil nagkamali ang paghahatid, ibalik na po natin sa dati ang lahat. Ako ay tauhan ng mansyon ng Earl ng Aning, dapat na akong umalis. King ayaw mo na bang maging asawa ko? Siyempre gusto ko, kahit sa panaginip ay gusto kong maging asawa mo. Habang buhay na magiging sa iyo si King Ngunit pinilit niyang magmukhang malamig ang kanyang ekspresyon. Sinasabi sa kasunduan sa kasal na ikakasal ako sa Earl ng Aning bilang pangalawang asawa. Ang pagsasama natin ay walang legal na basehan, kamahalan, kailangan ko pa ring pumunta sa mansyon ng Earl. Ganun pala ang dahilan. Sa isang kisap mata, naintindihan na niya agad ang buong sitwasyon. Halatang halata na gustong-gusto niyang magpakasal sa akin, pero pinipilit niyang sabihin kailangan niyang pumunta sa Earl ng Aning. Natatakot siguro ang tangang batang ito na magdala ng gulo sa akin. Tayo ay ganap ng mag-asawa, kung pupunta ka sa mansyon ng Earl, anong magandang kahihinatnan ang naghihintay sa iyo roon? Nang marinig iyon ni Shen Wanking, nanginig ang kanyang buong katawan at hindi alam kung paano sasagot. Hindi mo ba ako gusto, ayaw mo ba sa akin? Gusto kita, mahal ka ni King Gusto kita, mahal. Gustong-gusto ka ni King Ngunit kailangan ko nang umalis, isa akong taong malas. Ang pananatili sa tabi mo ay magdadala lamang ng problema sa iyo. Problema ko na iyon, hindi mo na kailangang intindihin. Isang araw pa lang tayong magkasama, hindi pa natin masasabing gusto o hindi. Kung mananatili ako rito sa mansyon ng Marquis, hindi titigil ang Earl ng Aning. Gagamitin din ng emperador ang pagkakataong ito para parusahan ka. Itong tangang batang ito. Aalis si Shen Wanking sa mansyon ng Marquis para hindi siya madamay, halata na kung anong masamang tadhana ang naghihintay sa kanya. Asawa na kita, wala ka ba talagang tiwala sa kakayahan ng asawa mo? Hindi ito maganda, kailangan kitang turuan ng maayos. Bibisitahin ko muna ang aking mga magulang mamaya at pagkatapos ay palihim na aalis ng kabisera. Magtatago ako sa Jiangnan para hindi na ako kailanman mahanap ng Earl ng Aning. Kaya pala hindi siya natakot. Hindi ko akalain na may ganitong plano pala si King Bumuntong hininga si Luyon at sadyang nagsalita ng pabalbal. Kung talagang gusto mong umalis, hindi kita pipigilan. Eksakto namang may mga tauhan ang Earl ng Aning na nagbabantay sa labas ng pinto ng mansyon. Hayaan mo na silang ihatid ka pabalik. Ano? Lagot na, may nagmamasid sa akin sa labas, hindi na ako makakaalis nito. Ang Earl ng Aning na si Zhao Shirong ay mahigit 30 taon na at talagang hindi kagandahan ang hitsura. Para siyang pandak na kalabasa at may malaki pa at mamantikang tiyan. Ay, ano nang gagawin ko? Ayaw ko talagang pumunta sa mansyon ng Earl ng Aning. Pinunasan niya ang gilid ng kanyang mga mata at pilit na ngumiti. Ayos lang. May edad na siya at matino, tiyak na marunong siyang mag-alaga ng asawa. Ayos lang. May edad na siya at matino, tiyak na marunong siyang mag-alaga ng asawa. Ayos lang. May edad na siya at matino, tiyak na marunong siyang mag-alaga ng asawa. Ayos lang. May edad na siya at matino, tiyak na marunong siyang mag-alaga ng asawa. Ayos lang. May edad na siya at matino, tiyak na marunong siyang mag-alaga ng asawa. Ayos lang. May edad na siya at matino, tiyak na marunong siyang mag-alaga ng asawa. Ayos lang. May edad na siya at matino, tiyak na marunong siyang mag-alaga ng asawa. 800,000. Ayos lang. May edad na siya at matino, tiyak na marunong siyang mag-alaga ng asawa. Isa siyang mahalagang opisyal ng bansa, hindi mahalaga ang itsura. Isa siyang mahalagang opisyal ng bansa, hindi mahalaga ang itsura. Isa siyang mahalagang opisyal ng bansa, hindi mahalaga ang itsura. Puno ng pilat. Takot na takot ako sa mukhang puno ng pilat, nakakatakot kaya. 080000. Puno ng pilat. Takot na takot ako sa mukhang puno ng pilat, nakakatakot. 00000. Buhay pa ang nanay niya at balita ko ay napakasungit at malupit nito. Ang dating asawa ay nakaranas ng matinding paghihirap sa kanya. Ang pagiging masunurin at magalang sa nakatatanda ay tungkulin ng isang asawa. Anong gagawin ko? Mabubugbog ba ako o magugutom araw-araw? Sana ay may magligtas sa akin. Pinilit ni Luyon na pigilin ang kanyang pagngiti.
Nang makitang paiyak na ang kanyang mahal na asawa, agad siyang tumigil sa pang-aasar. Sige na, hindi na kita aasarin. Ni Ti Luyon. Ano? Anong ginagawa nyo? Hindi dapat magkadikit ang lalaki at babae. Ni Ti Luyon. Ano? Anong ginagawa nyo? Hindi dapat magkadikit ang lalaki at babae. Ni Ti Luyon. Ano? Anong ginagawa nyo? Hindi dapat magkadikit ang lalaki at babae. Ni Ti Luyon. Ano? Anong ginagawa nyo? Hindi dapat magkadikit ang lalaki at babae. Ni Ti Luyon. Ano? Anong ginagawa nyo? Hindi dapat magkadikit ang lalaki at babae. Inosente pa ako, pero nakuha mo na ang lahat sa akin kagabi. Ngayon ay balak mong umalis ng walang pananagutan. Kayo, hindi niya akalaing makakapagsalita si Luyot ng ganoon kawalang hiya. Sabihin mo, paano ka mananagot? Ako, iiwan ko na lang sa inyo ang dot ko. Ibenta nyo na lang ang mga hindi nyo kailangan. Kung may maiwan man na isa o dalawang gamit, sana ay maalala nyo pa rin ako kapag nakita nyo ang mga ito. Napakasimpleng babae talaga. Bumuntong hininga siya, binitawan ang kamay ni Shen Wanqing, at kinuha ang kasunduan sa kasal mula sa kanyang dibdib. Nagkaayos na kami ng Earl ng Aning. Mula ngayon, ikaw na ang asawa ni Luyon. Wala ka ng anumang ugnayan sa mansyon ng Earl ng Aning. Nakuha ko na pati ang kasunduan sa kasal at mga dokumento. Ano? Pero kung ayaw mo, hayaan na natin. Mahal ko. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha at agad na hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Luyon. Hindi siya makapaniwala habang tinatanggap ang kasunduan sa kasal at tinititigang mabuti ito. Mabilis na tumitibok ang kanyang puso at dahan-dahang nangilid ang kanyang mga luha. Mahal ko. Siya ba? Mahal ko. Paano? Paano kayo nakipag-usap sa kanya? Mahal ko. Sa kanya ba kayo nakipag-usap? Mahal ko. Sa kanya ba kayo nakipag-usap? Mahal ko. Paano kayo nakipag-usap sa kanya? Mahal ko. Paano kayo nakipag-usap sa kanya? Mahal ko. Sa kanya niyo ba ito nakuha? Hindi ba kayo pinahirapan ng Earl ng Aning? Haha, ngayon ay marunong ka ng tumawag ng mahal ko. Kanina lang ay parang mamamatay ka na sa kagustuhang umalis. Umiiyak. Matagal siyang umiyak bago dahan-dahang tumigil. Sige na, tama na, huwag ka nang umiyak. Nakaramdam siya ng kaunting pagsisisi sa pang-aapi sa napaka-inosenteng babaeng ito. Mahal ko, paano niyo napapayag ang Earl ng Aning? Mabuting tao ang Earl ng Aning at madaling kausap. Ipinaliwanag ko lang ang sitwasyon at agad siyang pumayag. Bukod pa roon, nagbigay pa siya ng 20,000 pirasong pilak, at ang 10,000 rito ay para sa iyo. Sinasadya niyang hindi banggitin ang pagwasak sa pinto at ang pagtutok ng espada habang nakikipag-usap. Ha! Ang Earl ng Aning ay isang makapangyarihang maharlika. Nawalan na siya ng asawa tapos nagbayad pa ng 20,000. Anong klaseng pangyayari ito? Ang gwapong ngiti ni Luyon ay nagniningning na parang init ng sikat ng araw sa tagsibol. Napakagaling talaga ng aking asawa, tiyak na gumamit kayo ng maraming paraan. Naramdaman niyang nawala na ang lahat ng alalahanin, gumaan ang kanyang loob at biglang na-relax. Ipagtitimpla ko ang mahal ko ng masarap na tsaa. Ako. Ipagtitimpla ko ang mahal ko ng masarap na tsaa. Ipagtitimpla ko ang aking mahal ng masarap na tsaa. Pagkatapos sabihin iyon, mabilis siyang kumilos at masayang nagpunta para magpakulo ng tubig para sa tsaa. Napakabuti.